Good morning. Ngayon po, i-share ko sa inyo paano ako magluto ng ginataang tulingan. Ayan, dahil Bicolana po ako, mahilig talaga akong magluto ng mga pagkain na may gata. Kung mapapansin nyo sa mga previous uploads ko, halos karamihan po ng ulam na niluluto ko at kakanin, halos lahat ginataan. So habang piniprepare ko po yung mga ibang ingredients, papakuluan ko muna yung tulingan. Gamit ko po 5 pirasong tulingan na binili ko lang ng 135 pesos. More than half kilo siya. So, nilagay ko lang dyan suka. Medyo maraming suka. Halos 1 cup na suka. Tapos, mga 5 cloves of garlic. Tapos, nilagyan ko po siya ng halos 1 teaspoon na pamintang pino, ground black pepper. So, papakuluan ko lang siya dyan, halos 15 minutes para talagang luto na talaga yung isda. Ito pa yung mga ingredients na kakailanganin natin. Syempre, purong gata. 1/4 po yan na kilo. Then, isang buong sibuyas na puti. Gagamit din tayo ng 3 pirasong kamatis. Tapos, 5 cloves of garlic. Then, 2 inches lang po na luya. Tapos, mga 5 pirasong siling haba. Saka 3 pirasong talong na hindi naman masyadong kalakihan. So, gagamit din tayo dito ng pichay. Bumili ako 10 piso lang isang taling pichay. So, ayan po lahat yung mga kakailanganin natin. Ito na yung sinalang ko na. I-assemble na natin. Sasabay-sabayan ko lang po ito at ilalagay ko sa ilalim yung pichay. So, may kanya-kanya po tayong pamamaraan ng pagluluto. So, ito po yung paraan ng pagluluto ng ginataang tulingan na ginagawa ko po. So, yun. I-share ko lang sa inyo. Yan. Nasa ilalim po yung pichay. Tapos, i-assemble ko na lahat dyan. Yung lahat ng ingredients, sabay-sabay ko na po siyang ilalagay. So, ganyan po ako magluto. Yung luya, yung sibuyas, yung bawang, andyan na lahat, kamatis. At ang ihuhuli ko lang po dyan, yung siling haba. So, then sa ibabaw, ilalagay ko yung isda ng maayos. Yan. Yung luya. Yung talong, i-arrange ko lang po siya para magkasya. Medyo marami kasi yung gulay. Mahilig kasi kami ng gulay. Yung mga tao dito sa bahay, mahilig sila sa gulay. Parang halos ginataang gulay na nga lang yung labas eh. Kasi 5 piraso lang yung tulingan. Ayan. Ayan, naka-arrange po siya. So, kasi hindi ko po yan gagalaw-galawin mamaya. Ganyan lang siya. At make sure lang na makapal yung lutuan mo kung gagawin mo rin po ang ganito kasi didikit po siya sa ilalim. Or kung may dahon po ng saging sa inyo, pwede nyo po siyang lagyan ng dahon ng saging sa ilalim. So ilalagay ko na po yung isda, yung tulingan kanina na naluto na natin sa suka. Paksiw ba tawag doon? So, naluto ko na sa suka. Yan, i-arrange ko lang sa ibabaw. Sa ibabaw na lang siya kasi luto na po naman ang isda na yan. So, ganyan lang. So, punong-puno na naman. Parang napapansin ko, every time na magluluto tayo, punong-puno lagi yung lutuan ko. Yan, ilalagay ko na yung gata. 1/4 po na kilo ng gata ng nyug. Puro po yan, hindi ko siya nilagyan ng tubig. Since sabi ko nga kanina, luto na yung isda. So yung gulay ko naman, pichay lang at talong, sobrang bilis lang na maluto. At mamaya magtutubig pa yan yung talong at pichay kasi hinugasan ko at hindi ko na rin siya masyadong napatulo. Ilalagay ko na rin po yung asin. Yung asin po na ilalagay nyo, depende po yon sa kung ano yung panlasa nyo. Kasi po ako medyo hindi naman ako kaalatan na magtimpla. So, yung basta malasa-lasa lang ng asin, okay na yun. Then, tatakpan ko po yan sa loob ng mga 10 to 15 minutes
Papakuluin ko po. Pero i-open din natin kasi para alam natin na talagang hindi dumikit yung gulay, hindi nasusunog yung gulay, pati adjust ko rin yung temperature ng kalan ko. So, yun. Ganyan po siya. So, antayin natin bago natin ilalagay kasi yung siling haba. Kung mga 2 minutes na lang ay tatanggalin na natin siya sa apoy. Ayan, kulong-kulo na siya at sa palagay ko luto na yung mga gulay natin. Buksan na natin at ilagay na po natin yung siling haba. Yung siling haba para mas maging mabango na. Naaamoy ko. Ang sarap na at amoy na yung gata. Wow. Paborito talaga naming mga Bicolano yung ginataan. Ayan, naaamoy ko na po. Ang sarap niya. So, sa mga nakakamiss po ng mga ganitong ginataan na medyo hindi na marunong maggata sa ngayon, lalo na yung mga kabataan natin. So, pwede nyo pong gayahin kung paano ko to ginagawa. So, gusto ko pa siyang takpan ng mga another siguro 1 minute para mas lumasa pa yung siling haba sa sabaw niya. So, kami po mga Bicol, nagsasabaw kami ng gata. Hindi po kami nauumay. Ayan, ang sarap na niyang tingnan. Takpan ko siya 1 minute lang. Then, after 1 minute, luto na po ang ating ginataang tulingan. Ayan, luto na po siya. Pinatay ko na rin yung ating kalan. At isasalin na natin siya sa isang serving bowl para makakain na. Nag-aantay na yung mga anak ko. Ayan, eto na po ang ating ginataang tulingan. Ready na po para tikman, para ulamin, kainin ngayong pananghalian. So, maraming salamat po sa mga nanood. Naway nakatulong na naman po ako, nakapag-share na naman ako sa inyo ng panibagong ulam na pwede nyong itry at nang maiba naman. Lalo na po sa mga katulad ko na mga Bicol na
mahilig talaga sa ganyang gata. At sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, pakiclick na lang po ng subscribe at huwag pong kalimutang i-click ang notification bell para every time na may bago tayo ay manonotify po kayo palagi. So, click po ang subscribe plus notification bell. So, yun lang po para sa ngayong araw. Maraming salamat po ulit, lalo na po sa palagi pong nag-aabang ng mga uploads ko ng mga panibago kong mga luto araw-araw. Maraming salamat. Bye-bye po.